Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sana, di ba pag Wednesday, Al-Qiyamatus Sugra. So meron lang tayo isisingit na topic. Siguro mga ilang araw din natin ito matatalakay inshallah. Kasi kagabi, habang inintay natin si Yasin magwudu, nagbuklat-buklat ako dito ng mga libro. Sakto pagbuklat ko, mashallah, may hikma yung nakatulog ka pala kahapon, tas natagalan ka magwudu. Kasi habang naghihintay ako, binuklat ko to. Tapos nakita ko sa bandang dulo nga pala nito, nabanggit yung talambuhay ni Zaid bin Amr bin Nufail. Yung lagi ko nababanggit sa inyo. Natatay nung bayaw ni Omar bin Khattab. Di ba doon sa Omar series, yung kapatid niya nag-Muslim, tapos binugbog ni Omar yung lalaki, tapos nasaktan niya rin yung kapatid niya. Yung lalaki na yun, anak ni Zaid bin Amr bin Nufail. At actually, si Sa'id bin Zaid, kabilang doon sa Asharatu Mubashsharina bil Jannah. Di ba 10 sila? Yung 4 na ginabayang khalifa, si Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, si Sa'id bin Zaid, at si Abu Ubaidah, si Talha, at si Az-Zubair. 10 sila. Kabilang doon si Sa'id bin Zaid, bin Amr bin Nufail. Pero yung tatay niya, para sa akin, siya yung tao na hindi sahaba, na mahalaga na makilala rin natin, insyaAllah, dahil maraming aral ang mapupulot natin mula sa kanyang talambuhay, insyaAllah. Isisingit natin siya kasi maraming nangyari sa kanyang buhay na maaari natin pagkunan ng aral, insyaAllah. So hindi na nababanggit sa mga aklat ng history kailan siya pinanganak. Pero nga namatay siya bago pa man naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, ito yung kahuli-hulihan na chapter dito sa libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar, yung Al-Aqidatu Fillah. Ito yung binabasa natin dati, pero nung natuklasan ko yung libro ni Sheikh Abdullah bin Jarillah, mas prioritize natin yung Kitabut Tauhid. Pero pag natapos natin yung babalikan din natin tong libro na to, insyaAllah. Ngayon, doon sa huling chapter niya, Dulmatun, Damisatun, and Dalbe'tha. Yung kadiliman daw na napakatindi bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inilarawan dito ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah ang sitwasyon sa Makkah ng panahon na yon, pero sa halip na maging parang gloomy yung kanyang pagtalakay dito, naging hopeful yung tono ng kanyang paglalahad dito, kasi malaking bahagi ng chapter na ito, yung huling chapter nga ng libro na ito, ay tungkol kay Zaid bin Amr bin Nufail. Nga sinasabi, walam yakun qabla ba'datir rasul sallallahu alaihi wasallama min bakaya an-nur as-samawi alladhi ja'at bihi al-anbiya illa adwa'in kafita la takfi lil hidayati wal istiqamati alal manhajir rabbani. So bago pa raw naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na raw natitira mula sa liwanag na nanggaling sa langit mula kay Allah tungkol sa mga aral na iniwan ng mga propeta. Kung meron man, ay kaunting liwanag na lang, konting bakas, na kahit ang Quraysh ay nakikilala nila. Halimbawa, inaalala pa nila na ang pangalan talaga ni Allah ay Allah. Yun na lang. Actually, ang Quraysh, hindi nila nakikilala ang Bismillahirrahmanirrahim. Pero kapag meron silang dokumento na ginagawa, ang una nilang sinusulat dito, Bismikallahum, sa ngalan mo o Allah.
At actually, doon sa Treaty of Hudaybiyah, yun ang ipinasulat ni Suhail bin Amr nang pinabura niya ang Bismillahirrahmanirrahim. At yung dokumento doon sa embargo sa mga Muslim, doon sa Sheikh Abu Talib, kung naalala nyo doon sa Omar series, ito yung 3 taon na nakakulong sila doon sa isang sulok ng Makkah na pinili nilang manatili doon para protektahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Banu Hashim, Muslim at hindi Muslim, naroon sila, pare-pareho silang nagutom, pare-pareho silang nauhaw, pare-pareho silang pinagkaitan ng Quraysh ng kanilang karapatan. At ang ginawa sa kanila na yun ng Quraysh ay nagkaroon ng bisa doon sa isang dokumento na isinabit nila sa Kaaba. At yun din ang sinulat nila sa umpisa nito, Bismikallahum. Yun na lang, mangilan-ngilan na lang na bakas ng aral mula sa mga propeta. Pero ang mga ito nga ay hindi sapat para mahanap ng mga tao ang gabay o para malaman nila kung ano ang daan patungo sa pagiging matuwid at kaparaanan ng pamumuhay ayon sa gusto ng kanilang Panginoon, si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na ang gabay na ito. Lidiya'i dhalikal manhaj, waqtilatu bidhalika al-batilul kathir. Dahil nawala na nga ang kaparaanan na ito, at ito ay nahaluan na ng napakaraming mga kamalian at napakaraming mga kasamaan. At iniulat nga sa hadith, hindi na nabanggit dito kung kaninong riwaya. Sinabi, Inna Allah nadara kabil al-ba'tha. Tiningnan daw ni Allah yung kanyang mga nilikha bago pa man ang pagpapadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah nadara ila ahli al-ard. Tiningnan daw ni Allah ang mga tao sa lupa. Famakatahum arabahum wa ajamahum. At kinamumuhian ni Allah ang mga Arabo at mga hindi Arabo na kabilang sa mga tao. Ibig sabihin, lahat ng tao kinamumuhian ni Allah sa panahon na yon. Sabihin nila mula nga rito, yung kay Daniel, di ba, naalala nyo, na kamumuhian daw ni Allah ang angkan ng Israel hanggang sa dumating ang susunod na propeta. So parang may kinalaman din yun dito, no? Mashallah. Yung kinamumuhian daw niya ang lahat ng tao, Arabo man o hindi Arabo, illa bakaya min ahlil kitab. Liban na lamang daw sa ilan sa mga ahlul kitab. Waqad hafidat lana an-nusus at-tarikiya anna arba'ata min uqala'i Quraysh i'tazalu qawmahum fi ahadi ayadi Quraysh and the wathanin min al-awthan. So naiulat sa mga tala ng kasaysayan na meron daw 4 na matatalino na kalalakihan na kabilang sa Quraysh ang lumalayo sa kanila, sa Quraysh, sa mga panahon ng kanilang mga kapistahan. So, tingnan nyo ito, hindi naman ito Muslim. Wala naman nagsabi sa kanila na lumayo sa Quraysh sa panahon ng kanilang kapistahan, pero fitra ng tao na kapag kapistahan ng kuffar, wala talaga tayong dapat kinalaman sa kanila. Kumbaga tayo yung lalayo sa kanila, inshallah. So itong mga tao na ito, hindi sila nakatanggap ng gabay, hindi sila nakatanggap ng pangaral, pero ang kanilang fitra, yung kanilang natural na pagkiling tungo sa katotohanan, tungo sa kaisahan ni Allah ay nagdudulot na layuan nila ang mga pagtitipon o pagdiriwang ng Quraysh. Dahil sa mga nilalaman nito na mga pagdakila sa kanilang mga awthan, sa kanilang mga rebulto, sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga yung hadith, di ba? Kullu mauludin yuladu alal fitrah wa lakin abuwayhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lahat ng sanggol ay isinilang sa kalagayan ng fitrah. Natural na pagkiling sa kaisahan ni Allah.
Yun nga lang, ang kanilang mga magulang, ang dalawa niyang magulang, ginagawa siyang Hudyo, ginagawa siyang Kristiyano, o ginagawa siyang Zoroastrian. Pero itong mga tao na ito, alhamdulillah, nakikilala nga sila bilang mga Hanif. At ang apat na ito, wahum Waraka bin Nawfal, si Waraka bin Nawfal na pinsan ni Khadijah radhiyallahu anha, si Ubaidillah bin Jahash, si Uthman bin Al-Huwairith, at panghuli si Zaid bin Amr bin Nufail. So apat sila. Waraka bin Nawfal, Ubaidullah bin Jahash, Uthman bin Al-Huwairith, at si Zaid bin Amr bin Nufail. At sa kanila mga pagtitipon ng Quraysh, sa pagtitipon ng Quraysh, itong apat na ito, minsan ay nagkakasama-sama sila at napag-uusapan nila mga bagay-bagay. Sabi nila sa isa't isa, فَقَالَ بَعْدُهُمْ لِبَعَدْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهِ مَا قَوْمُكُمْ عَلَى شَيْءٍ. Nalalaman ninyo ng inyong nasyon, ng inyong mga kababayan ay hindi sumusunod sa anuman. Ibig sabihin, hindi sumusunod sa anumang katotohanan o anumang batayan. Kumbaga ang kanilang relihiyon ay nakasalalay na lang sa kung anong gusto nilang gawin. Katulad lamang din ang nangyayari sa relihiyon ng mga tao ngayon. Ang Kristyanismo bilang halimbawa, nagbabago habang tumatagal. Kapag ang Kristyanismo ay dumating sa isang lugar, nagbabago ang Kristyanismo. Tina-adapt ito ng mga tao doon para maging katanggap-tanggap sa kanila. At sa paglipas pa ng panahon, magbabago ang mga ritual nito at mga paniniwala nito. Ngayon nga, di ba, sa simbahang Katoliko, meron na silang santo ng internet. At ngayon, meron na silang, ayon sa deklarasyon ng Vatican, meron na silang official na anime, cartoon character, si Luce, ewan ko ng tamang pronunciation yun, Luce. Babae yun na karakter na kumakatawan sa mga pinaninindigan ng simbahang Katoliko. Kaya makikita nyo siya sa iba't ibang mga karikature, nilalabanan si Satanas at kung ano-ano pang ginagawa niya. Pero syempre, ini-imagine na lang nila yun. At ganito nagbabago ang Kristyanismo ayon sa kung ano ang nauuso sa isang panahon o sa isang lugar. Na hindi katulad nga ng pinag-uusapan nila ngayon. Dahil para sa apat na ito, ang tunay na relihiyon ni Allah, ito ay matatag. Ito ay hindi nagbabago-bago. At siyempre, hindi ito pwedeng pakikialaman ng tao. Sabi nila, yung fitra talaga ng tao, kapag ang tao ay taus-puso sa kanyang paghahangad na makilala si Allah, kahit pa walang dumating sa kanya na pangaral, magsisikap siya na magpakamatuwid. Magsisikap siya na magpakamatuwid, insyaallah. Hindi nga, sa pinag-uusapan nila, walakad akhta'u dina abihim Ibrahim. Lumayo sila o ginawa nilang mali. Kumbaga, tinalikuran nila ang relihiyon ng kanilang ninuno, si Ibrahim alayhis salam. Ma hajara nutifu bihi. Sabi nila na ma hajara nutifu bihi. Ano ba itong mga bato na ito na iniikutan ng mga tao? La yasma'u wa la yubsir. Hindi nakakarinig at hindi nakakakita. Wala yadurru wa la yanfa. At hindi nagdudulot ng pakinabang at hindi nagdudulot ng pinsala. Bakit pa nila sinasamba ang mga yan? Sinasabi nila sa isa't isa. Yaqawm maltamasu li anfusikum dinan. O aming nasyon, kumapit kayo sa isang relihiyon. Ibig sabihin, humanap kayo ng isang relihiyon at kumapit kayo rito. Fa innakum wallah, dahil kayo sumpaman kay Allah, ma antum ala shay. Kayo ay wala sa anumang bagay. Wala sila sa Kristyanismo, wala sila sa Judaismo, itong Quraysh na tinutukoy nila lalong-lalo na. Fatafarraqu fil baldani yaltamisuna dina Ibrahim. Yun nga.
So dahil nakita nila na yung Quraysh wala sa tamang relihiyon at silang apat, hindi naman nila talaga pwedeng susundin ng Quraysh. So sila ay nagkasundo na maghihiwa-hiwalay sila para hanapin ang relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. So maaring sa isa sa mga paglalakbay nga na ito, ay doon na nga natagpuan ni Waraka bin Nawfal ang Kristyanismo at niyakap niya ito. Na maaring nung nakita nga ni Waraka bin Nawfal ang Kristyanismo, niisip niya, ang Kristyanismo ay mas mainam kaysa sa relihiyon ng Quraysh. Lalong-lalo na kung ang Kristyanismo na nakita o natagpuan ni Waraka bin Nawfal ay hindi ang Kristyanismo na sumasamba kay Isa alayhis salam. Kasi technically, sa panahon na ito, wala pa namang be'tha, hindi pa propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, Kristyanismo pa rin ang official na religion. Bagaman, hindi Hudyo, si Waraka bin Nawfal, ito ay niyakap pa rin niya bilang kanyang relihiyon. Kasi di ba si Isa alayhis salam ay pinadala lang talaga para sa mga Hudyo. Siyempre, doon sa sinasabi ko kanina, so maaring nakita ni Waraka bin Nawfal na mas mainam ang Kristyanismo kaysa sa relihiyon ng Quraysh. So applicable lang to doon sa panahon niya kasi nga ang Christianity pa rin ang official na religion noon. Pero pagdating ngayon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi na natin pwedeng sasabihin na mas mainam ang Kristyanismo kaysa sa Hinduismo o sa Budismo. Dahil pare-pareho na itong kufur, kawalang pananampalataya. Dahil ang relihiyon ngayon ay nag-iisa lang din ang Islam. Katulad na kung paanong nag-iisang tunay na relihiyon noon sa panahon ni Waraka, ang Kristyanismo. Ngayon, fa'amma Warakata bin Nawfal, fastahkama fin Nasraniyah. Pinag-aralan daw ni Waraka bin Nawfal ang Kristyanismo, wattaba'al kutuba min ahliha. At sinunod daw niya ang mga libro ng mga Kristiyano. Hatta alima ilman min ahlil kitab. Hanggang sa nalaman na niya o natutunan na niya ang kaalaman tungkol sa ahlul kitab. Alhamdulillah. At sa kabilang dako, hindi mga hadith ito kasi walang nabanggit dito na riwaya. Pero lahat ito ay naiulat doon sa mga nauna pang mga aklat ng kasaysayan. Most probably, doon sa Al-Bidayah wan Nihaya ni Ibn Kathir. Kaya walang nababanggit dito na sanad. Sumunod, wa amma Ubaydullah bin Jahash, faqama ala ma huwa alayhi min al-iltibasi hatta aslama. So itong si Ubaydullah bin Jahash, mashallah. So siya pala talaga yung bali madadaanan din natin. Kaya pala familiar yung pangalan. Siya pala yung unang asawa ni Habiba. Yung asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ni Abu Sufyan. So nga si Ubaydullah bin Jahash, nananatili daw siya sa kalagayan ng iltibas, kumbaga kalituhan, hanggang sa siya ay nag-Muslim. So nag-Muslim itong si Ubaydullah, kasama yung kanyang asawa, sabay sila nag-Muslim, si Habiba, si Ramla bint Abu Sufyan. Si Ramla bint Abu Sufyan, anak ni Abu Sufyan doon pa sa iba niyang asawa. Hindi si Hind yung nanay ni Ramla. Kumbaga magkapatid lang sila ni Muawiyah sa ama. So nag-Muslim siya, thumma hajara ma'al muslimina ila al-Habasha. At naghijra pa itong si Ubaydullah at si Ramla kasama yung mga Muslim sa Habasha. At actually kasama din sila sa unang batch ng mga naghijra doon sa Habasha. Wa ma'ahu imra'atahu Habibah bint Abi Sufyan. So siya raw ay naghijra kasama yung kanyang imra'a, yung kanyang asawa,
Habiba bint Abi Sufyan muslimatan, na siya daw ay Muslim na noong panahon na ito, si Habiba. Falamma kadamaha tanassar. Pero nga lang dumating sila doon sa Habasya, nagmurtad itong si Ubaydullah. Nagkristyano at actually doon na siya nanatili sa Habasya. Pero yun nga, dahil nagmurtad siya, diba, magkakaroon ng fisk sa kasal ng babaeng Muslim. Itong si Ramla, kung doon nagkakamali pagkatapos ng hijrah, pinakasalan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang nagkasal sa kanila, kumbaga tumayo na, kasi wala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon nung ikinasal sila. Wala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa Madina. At si Ramla nandoon sa Habasya. Pero naikasal pa rin sila. Na ang tumayong guardian, siyempre sa kanila, yung isa sa mga sahaba na naroon. Na tumayong guardian para kay Habiba o kay Ramla. At si Najashi pa ang nagbasa ng khutbatun nikah para sa kanila. Pero siyempre tumatayong guardian ay dapat magulang, di ba? Pero maaari rin nating maunawaan dito, kung Muslim na si Najashi sa panahon na ito, so pwede rin na si Najashi mismo ang naging guardian niya. At siya na rin ang nagkasal sa kanya. So, ang naalala ko lang kasing naiulat, ang Najashi ang nagbasa daw ng khutbatun nikah. Pero kung Muslim na nga siya sa panahon na ito, so maaaring siya na rin yung tumayong guardian ni Habiba. At syempre, isa pang aral makukuha dito, bukod dun sa kasal na di ba? Bukod dun sa kasal na pwedeng hindi magkasama yung lalaki at babae, na sa ibang lugar yung lalaki. Nagsusulatan lang sila, dun lang nangyari yung kasal. Yung hatol din sa murtad. So itong si Ubaydullah bin Jahash, walang naiulat na anuman na ipinapatay siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pinatawan siya ng parusang kamatayan. So yun din. Isa sa aral na makukuha natin dito. So nanatili siya roon, watarakal Islam hatta halaka Nasraniyan. Tinilikuran niyang Islam at namatay siyang Kristiyano doon sa Habasya. Wa amma Uthman bin al-Huwairith faqadima ala Kaysari Malik Rome. Si Uthman bin al-Huwairith napunta naman daw siya doon sa Caesar. Maaaring ang tinutukoy dito si Heraclius, na hari ng Byzantine. Kumbaga yung Eastern Roman Empire. Fatanassar. At itong si Uthman bin al-Huwairith ay nagkristyano din. Wahasanat manzilatuhu endahu. At si Uthman bin al-Huwairith, gayon din, nagkaroon siya ng magandang kalagayan doon sa Byzantine. So dito sa apat na ito, ang unang tatlo ay puro nagkristyano, kumbaga. Si Waraka, si Ubaydullah, at si Uthman. Pero pang-apat, wa amma Zaid fawaqaf. Pero si Zaid bin Amr bin Nufail, kumbaga, nanatili siya sa kanyang kalagayan. Hindi niya niyakap ang Kristyanismo. Falam yadkul fi Yahudiyah wala Nasraniyah. Hindi siya pumasok o yumakap sa Judaismo o sa Kristyanismo. Wa faraka qawmahu. At siya ay nanatili na malayo sa kanyang mga kababayan ng Quraysh, fa'tazal al-awthan. At naging lumayo nga siya sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Wajtanaba al-maytata wad-dam wad-daba'ih allati tudbahu al-awthan. Si Zaid bin Amr bin Nufail, sa kanyang fitra, hindi lamang sa paglayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Ang kanyang fitra kahit sa mga bagay-bagay na
Kumbaga sa usapin ng halal at haram na mga gawain, meron din siyang natural na pagkiling dito. Hindi raw siya kumakain ng patay na hayop. Di ba haram sa Islam yung kumain ng patay na hayop? At siya ay hindi kumakain ng dugo. At siya ay hindi kumakain ng hayop na isinakripisyo sa mga altar para sa mga Diyos-Diyosan. At ito nga rin yung mismong aya sa Quran. Ito yung mismong aya sa Quran. At actually, dalawang beses itong nababanggit sa Quran, yung tungkol sa mga ipinagbabawal na ito. Sa halimbawa dito, yung unang aya, nandito ito sa Suratul An'am, verse 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs aw fiskan uhilla li ghairillahi bihi." Sasabi ni Allah, sabihin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala akong nalalaman na anumang ipinahayag sa akin na ipinagbabawal na kainin ninyo, liban na lamang sa patay na hayop, yung dugo na dumaloy, yun nga yung kapag ginilitan yung hayop, yung dugo na dumaloy, bawal mo na iluto yun. Kaya bawal din yung dinuguan. Kahit yung dugo galing pa sa manok, bawal pa rin yun. Pero kung merong dugo na may iwan sa mga buto, di ba hindi naman dumaloy na dugo yun, di ba? Ba, nagluto ka fried chicken, tapos yung gitna ng butot ng laman, merong konting dugo, wala nang problema doon. Okay? Nililinaw ko lang, baka ayaw niyong kumain ng ganun, sayang. Pwede na yun, kasi ang tinukoy talaga na dugo, yung daman masfuhan, yung dugo na pinadaloy sa paggilit sa leeg ng hayop na kinatay. At syempre, pinagbabawal yung hayop na inalay para sa mga Diyos-Diyosan. So lahat ng ito ay iniwasan din ni Zaid bin Amr bin Nufail, alhamdulillah. So may kita natin, mashallah, yung kanyang commitment sa Hanafiya. Kumbaga, hinahangad niya talaga na maging pinakamalapit siya sa relihiyon ni Ibrahim alayhissalam. Sa relihiyon ni Ibrahim alayhissalam. Na nga panghuli ngayong gabi, inshallah. Wanaha an katlil mauuda. Si Zaid bin Amr bin Nufail ang isa sa Quraysh na nagbawal sa pagpatay sa mga babaeng anak. Na ginagawa nila ito sa pamagitan ng paglilibing sa kanila ng buhay. Habang bata pa. Baby pa lang o bata pang edad, inililibing nila ng buhay. At yung nga madalas sinasabi ni Zaid bin Amr bin Nufail, A'budu Rabba Ibrahim. Ang aking sinasamba ay ang Panginoon ni Ibrahim alayhissalam. Wabada'a qawmuhu bi'aybi mahum alayhi. Wabada'a qawmuhu bi'aybi mahum alayhi. At dahil nga sa kanyang paninindigan na ito, ay pinipintasan niya o hindi niya tinatanggap ang pamamaraan ng Quraysh, alhamdulillah. So ito yung panimula natin sa kasaysayan ng mga Hanif, nung bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at specific na tatalakayin natin ang talambuhay ni Zaid bin Amr bin Nufail, inshallah, kasi mas ma-appreciate natin dito yung ating kalagayan na tayo ay Muslim na sa panahon natin ngayon. Na hindi na tayo nagpakahirap pa na katulad ng dinaanan ng 4 na tao na ito. Yung iba sa kanila naligaw pa. Na nalalaman na lang natin talaga na nailigtas sa kanila kasi syempre merong na nababanggit sa mga hadith na yung nga, napagtibay na naniwala si Waraka bin Nawfal sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabutan pa niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Zaid bin Amr bin Nufail, bagaman namatay siya, bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may hadith na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nasa paraiso, alhamdulillah. Matatalakay pa natin yun bukas, inshallah. Isingit natin ito
hanggang sa matapos natin ito, inshallah. Kasi lagi ko siyang nababanggit sa inyo. Kasi kung meron mang tao na hindi propeta, hindi sahaba, siya ang tao na pinakamahalaga na ating makilala, inshallah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.